Maray na banggi sa Indogabos. May mga Bicolano po dito, taas ang kamay. Oh, dami. Dakulon. So pwede akong mag-sermon na Bicol. Anyway, Father Herbert, Father Giovanni, mga fathers natin dito sa Peña Francia Parish. Palakpakan natin sila. And thank you for inviting me here. Galing pa lang po ako sa Virac, Catanduanes. Katatapos lang po ng bagyo na si Uwan. At awa ng Diyos, successful po ang bagyo. Hindi po, kidding aside, for the past 4 days, nag-ikot na po kami, although yung iba po hindi pa po accessible, na kita namin ang napaka-bigat po na makita na nawalan ng bahay, umiiyak, nagugutom. So, pagdasal po natin sila at sana huwag silang mawalan ng pag-asa. Bago po tumama yung bagyo, nagdasal po ako kay Ina at awa ng Diyos, 2 lang po ang casualty namin at sana hindi na po yun madagdagan. Although marami pong mga tahanan, mga bahay ang nawasak. Sabi ko nga sarili ko, pupunta pa ako sa Manila dahil mukha yatang mas marami pa nga pupuntahan. Pero sabi ko naman sa sarili ko, hindi ako makatanggi kay Ina. Hindi ako makatanggi kay Father Herbert. Sabagat po, to tell you frankly, nandito na po ako siguro 10 or 15 years ago, nakalimutan ko na nga po kung kailan. Isa lang po akong ordinaryong pare ng Basilica ng Peña Francia. At napakaganda pong magpunta dito dahil gusto kong magpasalamat kay Ina sa maraming biyaya na natanggap ko personally because I was appointed bishop 2 years ago or last year, 2024. At sa tulong ni Ina, sapagkat po almost half of my priestly ministry, nandun po ako sa Basilica, 13 years po ako doon. Kaya Our Lady of Peña Francia is very dear to me. Parang nananalaytay na po sa dugo ko ang debosyon kay Ina. Ngayon, ako po'y masaya dahil kasama ninyo sa pagdiriwang ng inyong 40th Canonical Coronation Anniversary. At ngayon ay Bispera. Tomorrow will be your festival, Tatarin. Congratulations po sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Birhen. Ako po ay napunta dito, hindi isang obispo, kundi isang anak ni Maria. Isang anak na nagmamahal, nananampalataya, nananalig at ngayon nagpapasalamat sa Kanya. Marami pong bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Kanyang pag-antabay sa atin, sa Kanyang intersesyon sa atin. Para sa akin, isa siyang pag-asa. Tulad ng naririnig natin ngayong Jubilee, hope does not disappoint. And Mary, like our hope, does not really disappoint. Hindi po siya na nagbibigay sa atin ng pagtatalikod o kaya pagwawalang bahala. Siya po ay palaging nakikinig at siya po ay nag-aantabay sa atin sa anumang oras o sa anumang yugto ng ating buhay. Sabagat siya po ay tunay na ina. Tunay siyang ina nating lahat. At totoo, ngayong araw na ito, pinagdiriwang rin po natin ang kaarawan ng mga dukha. Lahat po tayo dukha. Lahat tayo dukha. Katulad ni Maria, isa siyang dukha. At sana makita natin ang kahalagahan ng papel ni Maria sa atin. Ang tema po na ibinigay sa atin ngayon, Inang Peña Francia, Reyna ng Bicolandia, kung hindi po ako nagkakamali. Bakit nga ba mahalaga na pagmuni-munihin natin ang pagiging ina ng Bicolandia? Mamaya,
makikita natin kung bakit. Pero gusto ko munang tingnan ang kagandahan ng papel ni Maria sa ating lahat na paulit-ulit na nasasalanta ng bagyo, paulit-ulit na nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng pagkadismaya sa lipunan. Parang wala na tayong pag-asa na nakikita sa ating hinaharap. Lahat po tayo nagtatanong kay Maria, nandyan ka pa po ba, mahal na ina? Mga kapatid, kilala natin ang lugar ng Bicol bilang lugar ng debosyon kay ina. Alam ko marami na po sa inyo ang nagpunta na sa Peña Francia sa Naga. Pwede pong makita ang kamay ng mga nagpunta na sa Naga. Yan. At natutuwa po ako, sabi ni Father Herbert, na mayroon ng magandang ugnayan ang Naga at ang Paco sapagkat kailangan talagang makita ang tunay na magandang ugnayan natin. Pero ang Bicol ay sentro po ng maraming unos, maraming kahirapan. In fact, sabihin na natin, dala na siguro ng ating geographical location sapagkat halos dumadaan po ang mga bagyo particularmente sa aking diocese sa Catanduanes. Kami po ang welcoming committee ng mga bagyo. We welcome. Pero sabi na nga namin, hindi na kayo welcome mula ngayon. Iwan mo na kami. Huwag ka nang babalik. Pero ito po ang aking napagmuni-munihan. We are wounded island. We are tested many times. We were shook in our faith by many unfortunate events in our place, in our region. Kasama na po doon siguro yung mga politiko na mga iba ang gustong gawin o mangurakot. So kasama na po ang dinaranas ng aming lugar. Pero ang kagandahan po nun ay kahit nga kami ay palaging dinadalaw ng maraming unos, matatag po ang aming pananampalataya kay ina. May bagyo man po ng korupsyon at pagdarambong, nandyan pa rin si ina na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa atin. Even in our tears, we always see Mary. Because sometimes Mary allows pain, sacrifices, and suffering to happen, but he or she also promises us that she will never abandon us. In fact, Mary is there in the evacuation center, in the evacuation centers. Mary is there in the rescue workers. Mary is there in those who are suffering because they lost their homes. Mary is there in the hospital. In every act of goodness and charity during these times when relief operations are ongoing. In moments when we are in despair, in the rosaries that we pray, Mary is whispering to us, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapit kamay ka lang. Naalala ko po yung kwento, palagi ko na po itong nakikwento. Meron pong isang Peña Francia sa Naga, isang nanay at isang anak. Sabi niya sa kanyang anak, Nonoy, huwag kang bibitaw sa akin, ha? Humawak ka lang sa aking palda. Pupunta tayo kay ina at huwag kang bibitiw. So yun, pumunta na nga sila at simula na pong magdagsaan ng mga tao hanggang isang announcement doon sa MC. Announcement, meron po ditong isang bata umiiyak. May hawak-hawak na palda. Ewan ko kung anong nangyari sa nanay. Hindi siya bumitaw sa palda. Sapagkat alam niya po, sinusunod niya ang utos ng kanyang nanay na huwag kang bibitaw. At tayo mga kapatid, hindi tayo nakahawak sa palda, sa manto ni ina, sa kanyang kamay. Sapagkat dyan tayo nakakakuha ng lakas. Storms remind us that
This world can break easily. Our houses can crumble down. Even our faith can be tested. But Mary is there saying to us, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapit kamay ka lang. Maraming pagkakataon sa buhay natin na minsan nagdarasal tayo, tila baga walang nangyayari, tila baga walang nangyayari sa hinihingi natin. Meron pong isang devotee nung nasa Basilica pa ako, nagdasal po siya kay ina, mataimtim. Tagal niya po doon sa image ni ina na nagdarasal. Magsisimula na yung misa. Linapitan ko po, nanay, magsisimula na po ng misa. At sabi niya po sa akin, Father, pasensya ka na. Nandito ako, nagpapasalamat kay ina. Bakit ka ako, nanay? 3 years akong nagbalik-balik dito. Nagdasal ako na sana gumaling ang mister ko sa cancer. O ano ko po nangyari sa mister mo? Namatay na po siya, Father. Oo, kako. Bakit ka kako nagpapasalamat? Nagpapasalamat ako, Father, sapagkat nung mga panahon na kami naghihirap, nabuo ang pamilya namin. Nung kami po ay naghihirap, nag-aalaga sa kanya, yung anak kong hindi pumupunta sa amin dumalaw. At mula noon, nabuo kami. Marahil hindi sinagot ang panalangin ko na gumaling ang mister ko, pero iba ang ibinigay sa akin ni ina. Kaya, minsan ganun tayo eh. Iba ang hinihingi natin, pero iba ang ibinibigay sa atin. That's how a mother loves her child. He knows best. He knows or she knows what is best for her child. Minsan kasi ang hinihingi natin iba. Minsan ang hinihingi natin ay salungat sa kaisipan ng Panginoon. Kaya, yan po ang unang message ko. Pasensya na po, medyo mahaba. Pangalawa po, Paco Peña Francia is, pwedeng sabihin ko pong Bethlehem. Bethlehem. Pagkat nandito po nagsimula, bago pa ang Naga, di ba? This is the Bethlehem of the devotion. Dito po nagsimula na umusbong at lumago ang Peña Francia, although not in the great extent na talagang katulad ng Naga. Pero I can say this is the Bethlehem of the devotion. Alam natin na ang Bethlehem, isang simpleng lugar, tahimik, pero puno ng biyaya ng Diyos. It may be small, but God plants great things in small things, in small places, in small people. Ganito po ang inyong lugar, ang inyong dambana. Simula sa simpleng pamumuhay, naging isang debosyon na hindi na para isang musmos lang na bata, kundi ngayon lumago kayo, nagkaroon kayo ng national shrine, nagkaroon kayo ng canonical coronation, at marami pa pong mga bagay na sinasabi nating hindi lang kayo isang munting lugar. Naging na kayong isang Nazaret, na kung saan lumago si Jesus sa karunungan at sa pagmamahal. At yan po ang nangyayari sa inyo. Kaya ako po ay tunay na nagagalak. Napakaganda na po ng inyong simbahan. Nung pumunta kami dito, hindi ko po ma-imagine kung paano kayo lumago sa pagmamahal kay ina. So from Bethlehem to Nazareth of renewal, dyan po tayo dapat magbigay puri sa Diyos sapagkat tayo po kailangan natin ng paglago. Kailangan natin ng pag-usbong sa ating pananampalataya. From birthplace of devotion to a place of renewal. Hindi lang po isang lugar na pinanganak, kundi isang lugar na umuusbong at lumalago ang pagmamahal na iyan sa buhay natin ng pagmamahal ni Maria. Dapat tayong maging matatag. Huwag nating hayaang mawala
ang ating identity bilang mga anak ni Maria. Kaya ngayon pong panahon na tayo'y dinadalaw ng napakaraming problema, don't let the problem steal. Huwag niyo pong hayaan na nakawin ang pagmamahal nyo sa mga kasamaan ng lipunan. Sometimes affected tayo. Sometimes we allow the evil to steal our identity. Sometimes nadadala tayo sa bugso ng damdamin na mali. That is why huwag nating hayaan na tayo po ay umurong, kundi sana tayo ay sumulong patungo sa kabutihan. So that we must be strong, we must not allow evil to steal our disposition to goodness, we must not allow evil to steal our joy in being devotees of Ina. Kaya yan po ang pangalawa, sana huwag nating payagang mawala ang identity natin bilang isang Nazaret na yumayabong o lumalago ang pagmamahal. At sa huli, ito po ang maganda, we are all gifted with our devotion and we are now sent to share our giftedness na sana maging na tayong tagapagbalita at ibahagi na natin ang ating debosyon. Hindi lang po ito para sa panahon natin ang debosyon na ito, kundi para sa mga kabataan at mga apo natin. Let us not be selfish. How can we proclaim and share that devotion? By word and by deed. Tell the stories of your devotion. Si Father Herbert, marami pong kwento. Ako nga po naantig kanina sa mga kwento niya sa akin. Marami siyang miracle experiences. And that is what we need now. Ang mga anak natin ngayon, wala nang panahon ng storytelling. Hindi na po sila nakikwentuhan ng mga bagay patungkol sa ating pananampalataya. Let us be storytellers. Also, by storytelling, we have to live what we tell, what we say. And therefore, we have to preach by our action, by our deeds. Sapagkat ganyan po si Maria. Kung siya po ay nakikinig sa atin, we should also be listeners to people. Kung siya po ay sumasama sa ating pagdurusa, sumama rin po tayo sa pagdurusa sa mga dukha. Kung si Ina po ay umaaliw sa atin, kung tayo po ay nananalangin, tayo naman po sana ay maging daluyan ng ginhawa at pagmamahal sa iba. This is how devotion grows, not in repetition of prayers, but in imitation of Mary's example. At sana, habang tayo po ay nagdiriwang ng ating 40th year, let us continue to shout to the whole world, Mary is our hope, Mary is our protection, Mary is our mother, Mary is ever present to us. When we are in the midst of storms, when we are experiencing, sometimes prayers are unanswered, sometimes we become hopeless, let us listen to Mary whispering to us, cling on to my son, Jesus. Mas dakila ang pagmamahal ni Maria at higit na mas dakila ang mga plano ng Diyos sa atin. With Mary, our hope, let us not be naive. Let us always be courageous. Let us always be resilient. Let us always have the heart of every Filipino, of every Bicolano, of every devotee of Ina. Mga kapatid, ngayon na tayo po ay nagdiriwang ng magandang pag-alaala, manalig tayo at maraming milagro ang patuloy na magaganap. Malay mo, sa pamamagitan ng debosyon mo, ikaw mismo ay magiging isang milagro sa iyong kapwa. Santa Maria, Madre de Dios, Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila,
ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Magsitayo po tayo.